Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, magkakaroon tayo ng panibagong series na Understanding the Church. So, Genesis chapter 1 verse 26 ang sabi rito. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the creatures that move along the ground." So sinasabi rito na na tayong mga tao ay nilikha tayo in the likeliness, nilikha tayo kagaya ng itsura ng Panginoon, na sinasabi rin dito na para daw tayo yung mamuno sa karagatan, tayo yung mamuno sa kalupaan. Sinasabi rito na kumbaga ginawa tayo ng Panginoon na kagaya niya, na katulad niya, para pamunuan natin yung mundo na ginawa niya. Yun. So sa unang teaching po na tayo, ang sabi rito, the church was in the very heart of God before the foundation of the world. So pag sinabi kasing church, hindi yan yung pag sinabing sambahan or church, hindi yan literal. Hindi yan literal na yung bahay, sambahan. Hindi yan literal na yung lugar mismo. Pag sinabing church, ito yung tao. Ito yung taong nagpupuri sa Panginoon. Pag sinabing church, ito yung tayo mismo na tagasunod ni Jesus. So sabi rito, the church was in the very heart of God before the foundation of the world. So bago pa gawin ang buong bagay, bago pa likhain ng Diyos ang mundo, so nakaplano na talaga na ilikha tayo. Nakaplano na talaga na ilikha ang church, tayong mga tao. So ayun, na bago pa naunang nakaplano na magkaroon ng church, na magkaroon ng simbahan bago pa gawin ang mundo. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the church was created in the image of God, intended to fill the whole world. So gaya nga ng sabi ko, ang church tayo, ang simbahan tayong mga tao. So tayong mga tao, ginawa tayo sa nakawangis or kagaya, kamukha ng Diyos, kamukha ng Panginoon. Nang sa ganun ay tayo yung mamuno. Kumbaga, nang sa ganun na masakop natin yung buong mundo. So ayun, sa ikatlong teaching, ang sabi nito, the church is called to rule over all creation under God. So yun nga, tayong mga tao ay nakatadhana tayo na tayo ang mamuno sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Sa lahat ginawa ng Panginoon ng mga dagat, ginawa ng Panginoon ang kalupaan, and nakadestined or nakatadhana na tayong mga tao, na tayong simbahan, na tayong church ang mamahala doon, ang mamuno doon sa mga bagay na iyon. Sa application po na tayo, paano ba natin ito may a-apply sa ating mga buhay? Ito sabi rito, value your relationship with God above all else. So dapat ang pinakamahalagang relasyon, ang relasyon na pinakang pinahahalagahan natin ay yung relasyon natin kay God, yung relasyon natin sa Panginoon. So nasabi rito na wala ka nang ibang hindi naman literal na wala ka nang ibang kailangan. Kumbaga, ang tanging kailangan mo lang na is yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi pagka meron ka nun, okay na eh. Kusa lang dadating sa iyo yung mga magaganda eh. So ayun, sinasabi rito na value your relationship with God above all else. Siya lang muna, siya yung pinakang priority mo. Yung relasyon mo sa Kanya, priority mo. So sa ikalawang application, na sabi rito, live out the image of God restored in Christ. So tayo, ipamuhay natin dahil nga sabi nga kanina, 'di ba, na yung imahe ng Panginoon ay nasa atin. So dahil nga kamukha natin ng Panginoon, kawangis natin ng Diyos. So dapat
dapat kumbaga dapat ipamuhay natin. So syempre, yun na nga, kamukha ka na nga ng Diyos eh. Kawangis ka nga ng Panginoon eh, tapos gagawa ka ng masama. Tapos kung ano-anong gagawin mo. So kumbaga, ipamuhay natin. Nilikha tayo, nakamukha ng Diyos. So gumawa rin tayo ng mga maka-Diyos na bagay. So sa ikatlong teaching ang sabi rito, rule and take dominion over creation. So tayong mga tao ay nakatadhana na talaga na pagharian ng mundo, na lahat ng nasa mundo ay ating kailangang pagharian. So yun, pamunuan natin. Huwag lang tayong tatamad-tamad, huwag tayong kumbaga kumilos tayo nang sa ganun mapamunuan natin itong mundo na ginawa ng Diyos. So yun lamang, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.